Our next lesson is length of arc determination through integration. At bago tayo sumalang sa computation, alamin muna natin kung bakit tayo nakakagamit ng dalawang formula sa pagkuha ng length of arc. So kung ito yung curvature na tinutukoy na dapat kuwanan ng length, pero nilimitahan lamang sa cut na ito ng point 1 at saka point 2, kukuha tayo ng differential distance ng curvature na ito at itong napakaliit na length sa pangalang ds. At kapag zoom in ko yung differential distance na yan na ds, meron siyang projection along x and y axis na dx at saka dy. So parang merong cute na right triangle dito. Ibig sabihin, ang relasyon nila sa isa't isa, yung mga differential distance projection na yan, gamit lamang ang Pythagorean theorem, ds squared equals dx squared plus dy squared. So mula rito, kung gagawin ko munang i-divide ito sa dx squared, ito ay magiging ds over dx squared equals 1 plus dy over dx squared. And then simplifying further at ilabas itong differential distance or length ng arc, ds equals square root ng 1 plus dy over dx at i-cross multiply natin itong dx. At ito na ang ginagamit nating solution 1 sa pagkuha ng arc length. Yung iba gumagamit ng letter L, tayo ay gumagamit ng letter S. So integral ng square root ng 1 plus dy over dx squared dx limits itong x1 pinakakaliwa at pinakadulong kanan ng curvature. Ito ang Formula 1 natin na maaaring gamitin sa pag-solve ng arc length by integration. At kung ito naman ay papalitan natin at i-divide naman natin ng dy squared, ang kalalabasang formula, second solution na pwedeng gamitin sa pag-solve ng arc length, S equals integral ng square root ng 1 plus dx over dy squared dy limits from y1 to y2. So kaya nakikita nyo etong dalawang formulang ito na maaari nating gamitin depende sa problem. Kung mapapansin nyo na may nakaredy ng limits from x1 to x2, ayan, pwede nyo nang gamitin etong Formula 1. At kung ganun din naman kung y1 and y2 ay nakaprepare na sa question or as stated doon sa problem, Formula 2 naman ang iyong gagamitin. Minsan, pwedeng diversion lang itong mga stated limits ng question at ang magiging mas convenient pala na formula kapag sinolve na ay yung kabilang solution. Ibig sabihin, ayan, nababanggit ko na rin ng consideration sa pagpili ng formula kung ano ang solusyon na magre-resulta na mas convenient ang sistema at pag-compute. At kung makakalimot ka sa formulang ito, alalahanin mo lang palagi ang Pythagorean theorem relation para ma-recall mo ng mabilis etong dalawang formulang ito. Okay? Sagutin natin ang unang problem. Find the arc length of the curve y equals x raised to 4 over 8 plus 1 over 4x squared from x equals 1 to x equals 2. Sa ibinigay pa lamang na limits na x, meron na tayong clue na ang gagamitin nating formula ay itong Formula 1. So itong integral ng s equals integral ng square root ng 1 plus dy over dx squared
times dx from limits x1 equals 1 lower to upper limit equal to. And bukod doon sa hint natin na meron ng lower and upper limits na x, kitang-kita rin dito sa given na equation kung paano explicit ang function. So y with respect to x na naka-isolate na ang y, ibig sabihin magiging madali talagang gamitin ang Formula 1 dahil sa given na ito. Okay, isolve natin ang dy over dx or simply y prime ng equation y equals x raised to 4, 1 over 8 constant derivative ng x raised to 4, 4x cubed plus meron tayong 1/4 at itong x squared ay parang x raised to negative 2. So this becomes negative 2 times x, derivative ng x raised to negative 2. So bali negative 2 minus 1, negative 3. Ito ay magiging x cubed over 2 minus 1/2. At nasa denominator ito, x cubed. Simplify natin at kuhanin ang least common denominator. This becomes 2x cubed. Ito ay mamamultiply sa x cubed. Ito, x raised to 6 minus 1. Since kailangan i-square itong y prime natin, so bali gawa natin ang expression ang y prime. This becomes, ito bali, x raised to 6 minus 1 over 2x cubed. I-square natin. Ito ay magiging x raised to 12 minus 2x raised to 6 plus 1 divided by 4x raised to 6. At kung to be combined na siya sa 1, ito ay magiging 1 plus x raised to 12 minus 2x raised to 6 plus 1 divided by 4x raised to 6. Kunin uli ang LCD. Ito ay 4x raised to 6 plus x raised to 12 minus 2x raised to 6 plus simplify pa natin ito. So itong 4x raised to 6 pwedeng pagsamahin. X raised to 12 plus 2x raised to 6 plus 1 divided by 4x raised to 6. This expression is perfect square. Kaya pwede kong i-factor yan. Kaya't ito ay magiging x raised to 6 plus 1. So perfect square pala itong trinomial na ito. Squared over 2x cubed squared. Bakit ko ginawang ganito? Kasi ang solution natin is square root, integral ng square root netong x raised to 6 plus 1 squared over 2x cubed squared. So pwede ko na lamang siyang isulat ng ganito. Integral ng x raised to 6 plus 1 over 2x cubed from 1 to 2 times, huwag kaligtaan, itong dx natin, dx. So s equals integral ng, i-divide natin to, pero labas muna natin yung constant na 1/2. So x raised to 6 divided by x cubed. So ito ay x cubed plus, ilagay lang natin sa numerator para madaling sundan ng power rule integration, x raised to negative 3 dx equals 1/2 x raised to 4 over 4
plus x raised to negative 3 plus 1, negative 2 over negative 2. Limits from 1 to 2. So 1/2 times 2 raised to 4 over 4 plus 2 raised to negative 2 over negative 2 minus 1 raised to 4 over 4 plus 1 raised to negative 2 over negative 2. Ang answer ay equal sa 2.0625. Pero kung suko ka sa komplikadong dulot netong mga sinimplify natin, pwede mo namang i-consider ang solution to na Simpson's 1/3 rule, kung saan as is mong itatype etong f of x, magmo-mode table ka, no? Mode table, and as is mong itatype itong f of x square root ng 1 plus, kung gusto mo itong expression na lang ang isusulat, itatype mo x cube over 2 minus 1 over 2x cube squared. Start 1 and I2. Sa step mo naman, 2 minus 1 divided by 10. Kaya magpo-produce ito ng 11 rows. 1, 2, 3, 4, 5 hanggang sa 11. Ito yung x mo at ito yung f of x mo. Complete digits yung mga kukuhanin mo at gagamitin mo itong formulang. So ang answer sa integration ay equal sa step d over 3. So, bale, ito yung 2 minus 1 mo over 10. The common spacing, the distance. So, yung step yun, divided by 3. First and last, a sub 11 plus 2 times A3, 5, 7, 9, 2 times the summation ng mga add offsets or add f of x, and then 4a sub 2, a sub 4, a sub 6, a sub 8, plus a sub 10. Ayan. Kung gusto mong maging mas accurate ang answer neto, i-modify mo etong step. Kung gusto mong dagdagan ang dami ng rows, at pwede mong pahantungin sa punto na ma-maximize ang capacity ng calculator mo hanggang 29 rows, maaari naman. Pwede mo itong i-divide ng 28 para mag-produce ng 29 rows. So, kaso, napakarami naman ng mga pagsasama-samahin mo dito. Yung mga numerong yan, nakakapagod, ano? O, pero, sulit na rin yan kung na-stress ka doon sa pag-simplify ng algebraic expression hanggang sa makarating doon sa perfect square and then square root. Okay? So, ayun ang pag-solve ng problem number 1 natin. Ikaw na ang susubok na itong Simpson's 1/3 na solution gamit yung calculator mo na walang direct integration function. Next problem. Find the arc length of the curve y squared equals x cubed from x equals 0 to x equals 1. Dito pa lang sa limits na ibinibigay niya,
may hint na naman tayo na ang dapat na gamitin na formula ay yung una dahil ang limits ay in terms ng x. Hindi naman explicit ang y in terms ng x or x in terms ng y. So, ibig sabihin, pwede rin tong gamitan ng formula 2. Yun nga lang, kailangan pang mag-resolve ng coordinates ng mga kapartner neto. So, kung interested kayong i-drawing ang curve na yan, kasi na-encounter na natin ito sa area bounded by curves eh. Ito yung cubic parabola. Tapos, ito yung x equals 0 at ito yung x equals 1. So, sinusukat ang kahabaan nito. Gusto mo bang i-approximate ang length or distance ng dalawang tuldok na ito? Pwede mong subukan ang Pythagorean theorem. Ang magiging answer natin dito is 1. Substituting itong 1, y squared equals 1 cube, y equals 1. So, kung gusto mo ng approximation solution at titingnan na pinakamalapit sa choices, Pythagorean theorem, s equals square root ng 1 squared plus 1 squared. Ang answer ay 1.41. So, balik tayo sa solution. Sulat natin ang formula. Square root ng y prime squared dx from x1 to x2. So, prepared na itong x1 equals 0 and x2 equals 1. Ang concern na lang natin ay itong y prime. So, ang y equals sa x raised to 3 halves. And then derivative y prime 3 halves x raised to 1 half. At ipasok na natin itong y prime integral square root ng 1 plus 3 halves x raised to 1 half squared. Kung tinatamad ka na i-solve ito ng manual integration, i-consider mo ang Simpson's one-third rule para masagutan ang distance or arc length neto. So, this becomes integral ng square root ng 1 plus 9 over 4x times dx. So, kung ang u mo ay 1 plus 9 over 4x, ang du mo ay 9/4 dx. So, ito ay integration ng u raised to 1 half du. Ang magiging sagot, u raised to 3 halves over 3 halves plus the constant. So, bale, gumagamit tayo dito ng algebraic substitution. So, ito ay, so dahil mayroong kasama dapat na 9/4, dapat sulatan ito ng 4 over 9 sa harapan. 4 over 9 para mag-cancel itong 9/4. So, integral ng square root 1 plus 9 over 4x dx. Parang ganito kasi yan eh. Ito yung 9/4 dx. Wala naman talaga dapat na 9 over 4 doon, kaya sinulat dito sa harapan yung 4 over 9. So, satisfied ang integration na eto. So, equal na ito sa 4/9 times 2/3. And then, etong u natin na 1 plus 9/4 x. So, ito 1 plus 9 over 4x raised to 3 halves
limits from 0 to 1. So ito ay magiging 8 over 27. Ayan. At saka natin i-substitute. So bale, 1 plus 9/4 times 1. Bale, gawin natin tong brace. Ayan. Raised to 3 halves minus 1 plus 9/4 0 raised to 3 halves. Ang arc length will be equal to 1.44. Simple lang naman ang expression ng given a curve natin na y squared equals x cubed. Pero makikita nyo, dahil may kasaling radical, komplikado tuloy ang sagot. Ang pag-simplify expression at ginamitan ng algebraic substitution. Ito rin naman ay pwedeng isolve ng formula 2. Yun nga lang ang mangyayari. So, bale, kung using formula 2, s equals integral ng square root ng 1 plus dx over dy squared dy from y1 to y2. Papansin nyo dito sa drawing, origin naman tong dinadaanan, so ang kapartner y ay 0 rin. At itong sinolve kanina na ang value ng y ay 1 pagkalagay natin or pagka-substitute ng x na equal sa 1. 1 pa rin naman ang magiging sagot ng y. Kaya ito ay 0 to 1 din. 0 to 1. So, from y squared equals x cubed, x equals y raised to 2/3. Derivative ng x, 2/3 y, 2/3 minus 1, negative 1/3. So, ito yung derivative ng x with respect to y. Substitute natin dito. 1 plus 2/3 y raised to negative 1/3 square dy from 0 to 1. Oops, mapapansin nyo, komplikado ang expression na itong ano kayang integration ang dapat natin i-apply? Y raised to negative 2/3 dy from 0 to 1. So kung stressful ang manual integration neto, I suggest mag-Simpson's 1/3 rule ka na lang. Pero hindi na natin gagawin dahil mas simple ang Formula 1 solution. At habang sariwa pa etong kaalaman natin sa pagsagot ng length of arc through integration, idudugtong na natin itong centroid of an arc. At napakadali lang rin sundan ng pagsagot nito dahil alam natin ang Varignon's theorem pattern gaya ng pag-aaral natin ng centroid ng plane areas. Ang twist, let's say sa pagsagot ng centroid measured from the y-axis, itong sistema natin ng pagsagot ng arc length, depende kung Formula 1 or Formula 2 ang i-apply mo. Kukopyahin lamang yon sa numerator. Kung ano man ang expression yan, to be copied sa numerator. At i-multiply moment arm from y-axis patungo dun sa differential length natin. At yun na yung x distance lamang. So kaya merong x sa numerator. Ganun din naman sa pagsagot ng y bar. So depende kung Formula 1 or Formula 2 ang naging mas convenient na sistema ng pagsagot or atake. Integral ng ds and ika-copy paste mo lang yung sinulat mo sa numerator. At ang measurement naman ng differential length natin from the x-axis ay y distance. So kaya meron namang y na nakasulat dito. So ayun. Ganun lang kadali. May kita nyo sa formula rito
Ang nakasulat, depende kung Formula 1 ang in-apply or Formula 2. Makikita nyo merong multiplier na x. Kasi yun yung moment arm ng differential length. At ito, sa y-bar calculation, so kung Formula 1 dx at Formula 2. Okay, I think ready na tayong sumagot. Find the center of mass of the homogeneous rod by the curve y squared equals x cubed from x equals 0 to x equals 1. Mapapansin nyo, ito rin yung problem natin kanina, unang problem sa determination ng arc length. And guys, hindi binanggit kung abscissa ba or ordinate ng centroid ng arc length ang kailangan. Pero tamang hinala, dahil ang mga limits ay in terms ng x, malamang x bar ang tinutukoy. Pwede naman nating isolve rin later ang y bar kung sakaling not found in the choices. Pero by default, because of the limits, ang required dyan, kung isa lang ang katanungan, x bar yan. From our previous calculation, ang nasagot nating arc length ay equal sa 1.44. So, bale, ililista na natin ang sagot na yan dahil nakaready nating pang-divide dun sa numerator na merong moment arm na. Gamit pa rin syempre itong expression natin ng arc length kung pinipili ang Formula 1. At ito rin naman ang clue kung bakit Formula 1 ang ating ginamit dahil ang limits ay nakaready. At napansin nyo rin naman kanina nung isinulat ko, paggamit ng Formula 2, komplikado ang integration niya. Hindi natin maisip kung algebraic substitution ba or kung ano mga panibagong integration. Kaya nga sinasuggest sa iyo, kung definite integral, gumamit ka na lamang ng Simpson's one-third rule. Pero ingat ka doon dahil baka napakalaki ng interval or difference ng lower and upper limit. Kaya mas magpaparami ka ng rows. Safe tayo dun sa mga maliliit lang ang interval. Dahil kung 11 rows lang ang after natin, pwedeng mapasagot natin ng malapit sa accurate answer etong centroid or arc length through integration. Following the pattern ng Varignon's theorem, arc length times x bar equals the summation ng product ng sx kung composite lengths. Ito yung ina-apply natin sa static or rigid bodies. So, ito ay naka-ready na. Ayan yung 1.44 x bar. Meron na tayong sagot na 1.44. Ang gagawin ko na lamang, integral ng, so bale, kapag ginodrawing nga natin itong cubic parabola, cubic parabola, and then kumukuha ng differential distance, itong gatuldok na representative ng length, wala namang ibang patutunguhan ang centroid ng gatuldok na yon, kundi dun sa pwesto ng tuldok mismo or yung differential length ds na yan. Kaya x lamang at walang kailangang i-average or midpoint, kundi x lang measured from the y-axis. So, kaya ito ay moment arm x. At yung napili natin kaninang Formula 1, isusulat ko na lamang dito itong 1 plus 9/4 x dx. Limit from x1 equals 0 to x2 equals 1. Ayun. Meron tayong komplikadong kakaharapin. Itong integration ng numerator. Paano ang gagawin natin dyan? Kung isinusuko mo na ang manual integration ng expression na yan, gumamit ka na lamang ng Simpson's one-third rule. Pero kung imamano-mano natin yan, ang i-apply nating integration para dyan ay integration by parts. So, ito yung numerator natin sa centroid calculation. So, let u be equal to x at ang du mo
equals dx, derivative ng x. Ang dv natin ay equal sa square root ng 1 plus 9 over 4 x dx na nasagutan na natin kanina. Kukopihin ko na lang, isusulat ko na lamang yung calculation natin ng arc length sa previous problem. 8 over 27 times, yan, integral, 1 plus 9 fourths x raised to 3 halves. Baka nakalimot ka na kung paano ang integration by parts. Integral ng u dv, isusulat ko lang uli, uv integral ng v du. So following yung pattern na yan, ang integration natin ay equal na sa uv x times 8 over 27 1 plus 9 over 4x raised to 3 halves minus integral ng v 8 over 27 1 plus 9 fourths x raised to 3 halves v du dx ang ating du. So kaya ito ay magiging 8x over 27 times 1 plus 9 fourths x raised to 3 halves. So constant 8 over 27. Algebraic substitution. So meron na namang yan, derivative ng 9 fourths x. 9 fourths dx. Kaya merong lalabas na 4 over 9 multiplier tayo. At etong power rule integration, 3 halves plus 1 magiging 5 halves. Kaya meron tayong may isusulat na 2/5 or ganito ko na nga lang siya isulat. Sige. 1 plus 9 fourths x raised to 5 halves divided by 5 halves with the limits. So itong kabuuan na ito ay may limits from 0 to 1. So kapag sinubstitute mo ang upper limit, yan, 8 times 1 over 27, dito 1, and then sa next term din, itong kabuoang numerical coefficient na yan ay 64 over 1,215. And then ilagay ang upper limit na 1. So bale, ang kalalabas ng sagot, kasama syempre ng pag-substitute na itong lower limit na 0, ang answer ay 0. Dagdagan ko nga ng decimal place. 4 decimal places na lang ang ilalagay ko. 0.7857. So kung tatapusin na natin, ito, ayan, balik natin dito. So ang nasa numerator pala ay 0.7857 divided by, kung medyo dadagdagan ko lang, yung answer neto, i-4 decimal places rin natin. Ang sagot niyan ay 1.4397. So, ayun, 1.4397. Ang sagot neto ay 0.546 or 0.55 kung rounded off to 2 decimal places. Gusto kong ipasubok sa iyo ang pagsagot ng y-bar. So kung ito yung arc length natin na 1.4397, ang expression ng integration natin dito ay magiging y times square root ng 1 plus 9 fourths x dx. So hindi ka naman pwedeng mag-integrate ng dala-dalawang variables. Dapat yung y mo ay maging in terms ng x rin, no? Dahil dx, no, limits rin natin ay naka-x. So from y squared equals x cubed. So ang y ay equals sa x raised to 3 halves.
Ang magiging moment arm neto ay nakasulat ng ganito, x raised to 3 halves. Oh no. Grabing nakakalula ang expression ng numerator. To the point na ang bigat isipin kung ano ang integration process natin para dito. Kaya kung sasagutin naman natin etong integration neto, sinasuggest ko at ipapagawa sa'yo na i-Simpsons 1/3 mo na lang. Para hindi ka na mahirapan sa mano-manong integration. At comment down below ang value netong y bar kung sinisipag ka. Okay, natutunan mo naman na ito sa first video pa lang netong series ng integral natin. Tinuro na yan. So ayun, natutunan natin ang pagkuha ng centroid of an arc. Kung ano ang sistema at galing mo sa pagkuha ng arc length, dapat pinasok lamang rito. Pang substitute mo sa denominator yung arc length calculation, depende kung formula 1 or formula 2, aangat lang rin naman yung expression mo ng arc length sa numerator, pero ang twist, meron lamang multiplier na x kung x bar ang required at merong multiplier na y kung y bar ang required. Okay, so dito nagtatapos ang tungkol sa arc length at centroid niya. At wag mong kaligtaan na ang konseptong ito ay dapat intact pa rin kung mag-exam ka sa design and construction, dahil may mga questions about composite lengths, pinagko-connect at lalo na kung equation ng curves ang mga maibibigay sa iyo, may alam ka rin pang statics o rigid bodies na knowledge. Okay?